Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amabad. Ngayon po, bibigyan natin ng pagtatalakay ang mga pininiwalaan ng mga Muslim sa Islam. Ito po ay mayroong 6 na paniniwala. Ang una pong paniniwala ay ang paniniwala kay Allah. Ang bahagi ng panampalataya kay Allah ay paniniwala na siya ang totoong Diyos na dapat at karapat dapat sambahin at wala nang iba pa sapagkat siya ang tagapaglikha ng mga tao, ang nagbibigay sa kanila at nagtutustos sa kanilang mga pangangailangan, ang nakakaalam, ang makakalam ng kanilang mga nililihim at ang kanilang mga inihayag, at may kakayahang maggantimpala sa mga masunurin sa Kanya at magparusa sa mga swail sa Kanya. Alang-alang sa pagsambang ito ay nilikha ni Allah ang jinni at ang mga tao sa pinag-utos niya sa kanila, at sinabi niya sa banal na Quran sa chapter 51 verse 56 hanggang 58, hindi ko nilikha ang jin at ang mga tao, na kung saan binanggit niya ito, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So dito malalaman ng mga tao na ang dahilan lamang kung bakit siya nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dahilan kung bakit para sambahin lamang po ang nag-iisang tagapaglikha at walang iba po kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangahulugan lamang po na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang po ang karapat dapat sambahin at walang iba. Ito po ang unang paniniwala, ang pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang paniniwala po ay ang sa mga anghel. Naglalaman ng paniniwala sa mga anghel na pinaniniwalaan sa kabuuan at paniniwalaan sa mga detalye. Naniniwala ang isang Muslim na si Allah ay mayroong mga anghel na nilikha niya at binigyan ng kalikasang tumalima sa Kanya. Sila ay maraming uri. Mayroon sa kanila ang mga tinalaga sa pagpasan ng trono ni Allah. Mayroon sa kanila ang mga tagapagbantay sa paraiso at impyerno. At mayroon sa kanilang mga itinalaga sa pagtatala ng mga gawa ng tao. Pinaniniwalaan natin din sa detalye ang mga anghel na binanggit mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Ang mga pangalan gaya ni nila Jibril, Mikael, Malik at tagabantay ng impyerno, at si Israfil na tagapagtalaga sa pag-ihip ng tambuli. Ayon kay Aisha radhiyallahu anha, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, nilikha ang mga anghel mula sa liwanag, nilikha ang mga jini mula sa apoy na walang usok, at nilikha si Adan ayon sa nailarawan na kung saan ito ay nasa hadith na itinala ni Imam Muslim. Ang tatlong paniniwala po ay ang aklat naman. Kinakailangang maniwala sa kabuuan na si Allah ay nagpababa ng mga banal na aklat sa kanyang mga propeta at kanyang mga sugo upang linawin ang kanyang karapatan at upang mag-anyaya sa pagsamba sa kanya lamang. Naniniwala tayo sa detalye ng mga aklat na binanggit mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga pangalan gaya ng Taurah, Sabur, Injil at Quran. Ang Quran ang pinakamainam sa lahat ng mga banal na aklat at ang pangwakas na aklat. Ang pang-apat naman pong paniniwala sa mga sugo. Kinakailangan maniwala sa mga sugo, sa kabuuan, sa mga detalye. Naniniwala tayo na si Allah ay nagsugo sa kanyang mga lingkod ng mga sugo bilang mga tagapaghatid at tagalugod ng mga balita at mga tagapagbabala sa mga tagapag-anyaya sa katotohanan. Ang sinumang tumugon sa kanila ay magtatamo ng kaligtasan, at ang sinumang sumalungat sa kanila ay masasadlak sa kabiguan at pagsisisi. Ang pangwakas ay pinakamainam sa lahat ng sugo ay ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang panglima ay ang paniniwala sa huling araw. Nakapaloob dito ang paniniwala sa lahat ng pinabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mangyayari sa pagkatapos ng kamatayan, gaya ng pagsubok na daranasin ng mga patay sa loob ng libingan, at pagdurusa o ginhawang daranasin nito sa libingan at sa mga masasaksiyan sa araw ng pagkabuhay, gaya ng mga kahilahilakbot ng mga bagay, mga pagtutuos, paghihirap, pagtawid sa sirat, pagtitimbang ng mga nagawa, pagtutuos ng at paggagantimpala, at pagbubuklat ng talaan ng mga mabutit masamang gawa sa harap ng mga tao. Mayroon sa kanilang kukunin ang kanyang talaan sa pamagitan ng kanang kamay o kaliwang kamay, o hindi kaya'y kukunin mula sa likuran.
Ang anim na paniniwala naman po ay ang paniniwala sa tadhana at pagtatakda. May apat na kaalaman ukol dito. Ang kaalaman na alam ni Allah ang anumang nangyari, ang anumang mangyayari. Alam niya ang lahat ng kalagayan ng kanyang mga lingkod, ang mga kamit ng biyaya nila, ang mga taning ng kanilang buhay, ang mga gawa nila, at ang iba pang mga may kaugnayan sa kanila. Ang pangalawa, ang pagsulat. Isinulat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng itinakda at tinakda niyang mangyayari gaya ng mga sinabi niya, at ang lahat ay itinala niya sa aklat ng naglilinaw. Ang pangatlo, ang kalooban. Maniniwala sa mga nangingibabaw sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang anumang niloob niya ay mangyari, ang anumang hindi niya niloob ay hindi mangyayari, gaya ng sinabi niya. Ganyan si Allah, ginagawa niya ang anumang niloob niya. At ang pang-apat, ang paglikha. Nilikha niya ang lahat ng mga umiiral, wala nang tagapaglikha na iba pa sa Kanya, at wala nang Panginoon maliban pa sa Kanya. Gaya ng Kanyang sinabi, iyan si Allah, ang inyong Panginoon, walang Diyos kundi Siya, ang tagapaglikha, bawat bagay, kaya sambahin ninyo Siya, at Siya ang tagapangalaga ng bawat bagay. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.